Kahit wala sa pwesto si dating Vice President Leni Robredo ang puntahan ng mga gustong tumulong sa mga binaha, ano pa man ang kanilang kulay sa politika. Narito ang aming eksklusibong report. VP, kamusta ka na po after several days of relief operations? Parang 5th day na namin ito. Okay naman. At least today, medyo humupa na yung baha. Hindi lang namin, parang 8 barangays na lang yung affected. Kasi right after the typhoon, parang 70% of our barangays talagang lubog. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Naga City, nag-viral ang larawan ng dating bise na sumuong sa gabaywang na baha. Pinaka-importante kasi nakikita ka. Pag nakikita nila na yung leader nila nandyan, alam nila na government is working. Kahit nga private citizen ako. 7 million within 24 hours. You're on the 3rd, 4th day and more than 20 million pesos. Did you expect na ganun po yung tutulong? Ngayon na Naga lang, parang mas inaasahan ko mas konti. Yung magre-respond kasi hindi naman nila kilala yung lugar namin. Nauna-una ang truck na na-deploy natin ay nakarating na po sa Nakaka-amaze na buhay yung spirit of bayanihan. Welcome to Naga! Ma'am, dito ang nanay ko. Buen dia. Dito daw, ma'am. Isa sa mga nagbigay ng donasyon ay si Will to Win host at senatorial aspirant Willie Revillame. Papasalamat po tayo kay Willie Revillame. 2 taon nang wala sa pwesto si Attorney Leni Robredo. Subalit ang buhos ng donasyon ay pagpapakita na malaki pa rin ang tiwala sa kanya ng karamihan. Sobrang blessing na pinagkakatiwalaan ka. Tingin ko lahat naman tayo, whether nasa gobyerno tayo o hindi, pag pinagkakatiwalaan tayo, parang grace yun eh. Kaya sa akin, ayoko namang sayangin yun. Kaya sa amin, sobrang nag-exert kami ng effort. Halimbawa, yung mga nagbibigay ng pondo na kakailanganin namin for our operations. Talagang gusto namin yun i-account to the smallest centavo. Kasi pagpapahalaga yun sa binigay. Hindi na rin daw dapat lagyan pa ng kulay ang mga politiko, maging mga kandidato na lumalapit sa kanya at nagbibigay ng tulong. Sa akin naman, walang masamang tinapay eh. Sa akin, every time may pupunta na gusto magbisita, laging welcome sa bahay namin. Kahit yung pakiramdam kasi ng ibang mga tao, ibang mga supporters na tinira ka niyan dati, dapat hindi mo binibigyan ng panahon. Pero sa akin kasi iba yung paniniwala ko eh. The mere fact na nag-extend ng, di ba, sila yung gustong bumisita, okay na yun sa akin. Or yung pong mga nagsasabi na nagagamit po kayo sa politika? Usually, pag nagko-courtesy visit ka, wala ka namang masamang intensyon na manggamit eh. Talagang lagi naman yung intensyon magbigay galang dahil pumunta ka sa lugar nila. So ako hindi ko binibigyan ng ganong kahulugan. Ano po ang gusto niyong mensaheng maipaabot sa mga Pilipino sa ganitong mga klaseng sitwasyon? Sana sa ginagawa natin, lalo ngayong private citizen ako, na ma-inspire yung tao na pag nasa posisyon ka makatulong. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.